Tinatalakay na ng Kongreso ang proposed 6.793 trillion pesos na budget para sa 2026. Mahigpit naman ang kanilang pangako sa layuning full transparency. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Sinimulan na ng Kongreso ang deliberasyon sa proposed 6.793 trillion 2026 national budget ngayong araw. Sa pangunguna ni House Appropriations Committee Chairperson Mika Swansing, nagtipon-tipon ang komite kasama ang Development Budget Coordination Committee o DBCC. Kabilang dito ang Department of Budget and Management, Department of Economy, Planning and Development, Department of Finance at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Tatanungin lang naman ng Kamara ang DBCC kung papaano nila binuo ang National Expenditures Program. Kasama na rito ang mga panggagalingan ng pondo at kasalukuyang financial state ng bansa. At ang sinumpaan ni House Speaker Martin Romualdez, susuriin nilang mabuti ang inilahad na proposed budget. Bawat piso ay may pinaglalaanan at bawat gastusin ay dapat may pakinabang sa tao. To our partners in the executive branch, allow me to be clear. We will scrutinize, we will question, we will deliberate thoroughly. Isa rin sa idiniin ni Romualdez ang transparency at openness sa budget briefings. Lalo pa tinanggal na ang small committee sa budget process at binuksan na ang mga briefings sa civil society at people's organizations. Kapag malinaw ang proseso, malinaw din ang tiwala. At kapag may tiwala ang taong bayan, may lakas ang pamahalaan. Pero si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, tila kinwestiyon ang sinasabing partisipasyon ng publiko sa budget process. Anya, wala naman daw silang karapatan tsumika sa deliberation. Wala rin daw garantiya na i-integrate ang kanilang input sa proseso. Tila nagkainitan din sa budget briefing kanina nang ni-request ni Navotas Representative Toby Tiangco ang kopya ng signed report ng mga small committee ngayong 2025. The request will be put under consideration and we will let you know if it's possible to... No. Why should it be put under consideration? This is of public record. This is in accordance with our rules. Formal na isinumite ng DBM sa Kamara ang 2026 National Expenditure Program nitong August 13. Pinakamalaking bahagi nito ang mapupunta sa edukasyon at 928.5 billion pesos. Pumapangalawa naman ang Public Works at 881 billion pesos at pangatlo naman ang Health at 320.5 billion pesos. Pagdidiin naman ni Swansing, layo nilang gawing sentro ang taong bayan sa pagsusuri ng proposed 2026 national budget, mapa-expenditure priorities man o sa mismong budget process. We fully support the framework laid out by the DBCC, which emphasizes human capital development in crafting the 2026 national budget. By prioritizing investments in quality education, healthcare, and workforce upskilling. Magiging masusi po ang deliberasyon ng inyong Kongreso sa mga darating na buwan upang siguraduhin na ang bawat piso ay mailalaan para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw, aasahan ng publiko ang tuloy-tuloy na budget deliberations kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno dahil dito nakasalalay ang pondo para sa ikauunlad ng ekonomiya at ng mamamayang Pilipino. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.